Sandali lang, attorney. Ako po'y magpapasintabi. I hope you don't mind. Ito pong aking pagiging masyadong ano ho, no, matanong. So dito po sa sinasabi niyong maselan, hindi pa pwede po ihayag sa publiko, parang hindi po namin maarok. No? Kasi ito po ay eleksyon. Ito po ay Opo. party list organization na humihingi po, naghahangad na umupo sa Kongreso. Sila po ay gagamit sa pondo ng bayan, resources ng bayan, and then ang kanilang kaso ay parang secret, parang di namin masakyan. Hindi naman po. Bakit Hindi po? naman po secret, Sir Ted. Bakit po hindi malahad ng COMELEC? Gaano ba kasensitibo na dapat itinatago sa publiko? At yun na ano mga bayan, pag-usapan nga po natin ito pong napakatinding balita mga bayan. Mantakin mo, ito pong Comelec, hindi po pinroklama ang Duterte Youth. Dahil nga daw po sa may issue daw po ito, naisinampa. Alam niyo po kung sino nagsampa mga bayan. Yung mga representante yata po ng ng Kabataan Parties. Napakatindi po. Bantakin po mga kabayan Binoto po ng taong bayan ang Duterte Youth na umabot po sa 2 milyon. Higit pa 2 milyong boto. Samantalang yung Kabataan Party List parang saling linggit lang po dyan. Yung Kabataan Party List, pinroklaman nyo. Samantalang itong may botong 2 million plus, hindi nyo pinroklama. Hindi po pinalampas yan ni Sir Ted, mga kabayan Panoorin niyo po kung paano po ginisa ni Sir Ted. Ito po Comelec, mga kabayan, talaga naman po dapat yung gisahin. Diba? Kasi napaka-bias po, mga kabayan. Diba? Napaka-bias po. Diba, dapat kung matino kang miyembro ng Comelec, dapat nakita mo na nga itong Kabataan Party List Diba? Nagre-recruit po yan ng mga NPA dinadala po sa bundok Tapos hinahayaan nyo lang po nandyan, nakakapasok sa gobyerno. Matindi po yatang pagkakamali yan. Ito po, panoorin po natin si Sir Ted. Sir Ted, pasok Kunin po. po natin ang panig ng COMELEC dito po sa naging pahayag ni Chairman Cardema kanina sa ating pong, Ronald Cardema sa ating pong pagkuha sa panig nila dito po sa hindi pa po pagproklama ng kanila pong mga nominees after winning the party list election. Sa panig po ng COMELEC ngayon, nasa ating pong linya, alright, si COMELEC spokesperson Rex Laudianco. Okay, please pakilagay lang sa ating prompter po. Ayan, John Rex Laudianco. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Good morning po. Opo. Attorney, bago po yung statement mismo ni Chairman Cardema, pwede ba namin muna malaman ang punot dulo po nitong 2019 case nito pong grupo ng Duterte Party List? Kasi may sinasabi siya na vote buying issue as alleged by Kabataan at yung sinasabi daw po na uubusin sila sa debate, etc., etc. Yun lang daw ho ang mabababaw na kaso na isinampas sa kanila ng Kabataan Party List. Go ahead po please, attorney. Meron pong tinanggap ang ating National Board of Canvassers po, Sir Ted, ng isang petisyon patungkol sa pag-question ng registration mismo po ng Duterte Youth Party List. Kung matatandaan po kasi natin, nung una pong nag-file ng petition for accreditation ang Duterte Youth, ito po ay na-deny ng division ng COMELEC. Ngunit sa kanilang pag-apela sa pamamagitan po ng motion for reconsideration, ito po ay nag-grant. Mukhang dito po nagsimula yung issue dahil hindi po yata nagkaroon ng sapat na publication na kinakailangan po para makumpleto yung kanilang registration. At ito po yung muling kinestyon ng ilang grupo na nire-represent po ni Attorney Emil Marañon. Nakita ko po mismo yung petisyon. At mabigat na issue po ito kung talaga ating titignan. Kaya po naging desisyon ng National Board i-suspend muna ang kanilang proklamasyon hanggat hindi nadidinig ng maayos at nare-resolba ang issue na ito. Okay, attorney, pardon me ako po lamang medyo maditalye para mas maintindihan ng pangkaraniwang Pilipino po itong isyong ito. Alright, ano po ulit, attorney, yung ito ho ay dati ng kaso na nasilip ngayon nitong abogado po siya Nino, at kine-question po itong non-publication ng alin po, sir. Dahan-dahan lang po para makakatch up po kami.
Tama po. Dahil isa po sa requirements po para sa makumpleto ang isang petisyon for registration, kailangan po ito ay napapublish sa isang newspaper of nationwide general circulation. Nang sa gayon po, parte po ito ng ating proseso para malaman ng buong bansa kung meron mang magpepetisyon, kung meron mang mag-o-oppose sa kanilang registration. Nung una po kasi na nag-file ng petisyon ang grupong Duterte Youth, na-deny po kaagad ito ng COMELEC Division. Ang ginawa po nila, nag-file po sila ng motion for reconsideration na umakyat po sa Commission on Bank. Unfortunately po, nung nag-grant po yung kanilang motion, mukhang nakaligtaan sa isang parte yung requirement ng publication. At ito po ang nakikita naming kine-question ngayon ng grupo po ni Attorney Emil Marañon. Hindi naman po kasi uubra na merong petition po, Sir Ted, na nakalagak na may mabigat na question. Tama po ito, it goes to the root of the registration, babaliwalain po ng National Board. Kaya po pansamantala, sinuspindi ang kanilang proklamasyon hanggat hindi nare-resolve ang issue po na ito. Okay, so para mas maintindihan natin, kasi mukhang ang iba po hindi pa rin po mag-gets ito, ang lahat ng party list organizations ay nagpaparehistro po sa COMELEC para lumahok sa party list election. Ano po? Tama po kayo, Sir sige, Ted. okay. So kapag kayo nagparehistro, dadaan yan sa kaukulang pong pagdinig bago po kayo mabigyan ng accreditation. Ngayon, dito po sa kaso ng Duterte Youth, nagkaroon muna nung una ng denial, tama po, ng division. Tama po kayo. And then, pumanik sila sa unbank. Okay? Tama po kayo, Sir Ted. Tama po. At napagbigyan po sila. Tama po, nag-grant po yung kanilang motion. Okay, nung sila po ay napagbigyan, pero meron pong kaukulang pong technical requirement dito, yung publication kaninyo, doon, paano po? Tama po, yung publication po sa isang newspaper of nationwide general circulation po. Okay, yan ho bang... Pangbansa po, pambansa. Opo. Yan ho bang requirement na yan ay nagawa, ay hindi nagawa nito lamang for 2025 election o 2019 pa po? Dapat po kasi ganito po ang proseso. Pagkaka-file po ng petisyon, meron pong lalabas dapat na pag-uutos ang dibisyon na nagsasabing i-publish nyo ang inyong petisyon sa isang newspaper of nationwide general circulation. Ngunit ang nangyari nga po kasi, Sir Ted, outright na deny kagad yung kanilang petisyon. So nung kanila pong nag-MR, hindi na po nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng publication. So hindi po parang nagkaroon ng notice sa buong bansa nang ang grupong ito ay nagpepetisyon na marehistro ng COMELEC. Yun po ang kine-question ng grupo po ni Attorney Emil Marañon. Pero totoo naman po na nagkaroon po ng representasyon ang Duterte Youth nito pong nagdaang 18th and 19th Congress? Tama po kayo, nagkaroon po talaga at sila po ay nakaupo sa kanila pwesto po. Opo, is it still valid? Is the complaint still valid considering po na naging moot na po ito dahil pinaupo naman sila ng COMELEC sa 18th and the present 19th Congress? Ito po ang isa sa issue po na gustong i-resolve ng National Board at ng Commission and Bank. Kung matatandaan po natin, Sir Ted, dun sa kaso po ng Anwaray, meron po silang napaupo nang hindi nagkaroon ng tawag dito proclamation ang National Board of Canvassers. At ito po ay ginamit na basihan ng Commission and Bank bilang paglabag doon sa mga alituntunin panghalalan kaya na-cancel ang kanilang registration. So makikita po natin yung long arm of the law na hindi porket ikaw ay nakaupo. Kung merong hindi natupad o may nalabag na batas o hindi na-comply na alituntunin ay hindi ka na mananagot. So ito pong mga issue bagay na to ang nais pong iba ng ating po. Oh, yun. So sige po. So yung pong binabanggit ni Chairman Cardema sa aming panayam at maging sa kanilang press statement na kasong isinampa ng Kabataan Party List for disqualification, hindi na po ito ang pinag-uusapan ngayon, Attorney. Ay maaari rin po ito masama. Samot-saring issue po kasi. Ngunit ang nakita po namin na isa sa naging basihan nga po doon sa ating nasa suspension ng proclamation ay yung naisampa po ng grupo ni Attorney Marañon. Ngunit hindi po imposible na yung iba't ibang kaso na nakabinbin ngayon ay maisama rin po. Ayun, okay, sige. So ito pong si Attorney Marañon, kailan po siya naghain po ng petition at ano po ang nature of the petition, Attorney?
Ay ito pong kanya petition for cancellation of registration at petition for disqualification po. Dahil nga po doon sa issue ng publication. Ito po ay naihain bago pa man po na-promulgate yung resolution po na nag-proclaim sa mga party list group. So ito po recent petition, kumbaga attorney, hindi ito pending noong pang nagdaang mga halalan. Hindi po, bago po ito, Sir Ted. Okay, sige po. So ngayon, ano po, in the light po ng suspended muna ang proklamasyon nitong party list na ito ng Duterte Youth, meron na ho bang itinakdang araw ng pagdinig ang National Board of Canvassers to resolve this issue? Wala pa naman po, Sir Ted, pero ang sabi po ni Chairman Garcia ay sa lalong madaling panahon po ito. By the way, nais lang po naming linawin na ito po hindi ibig sabihin na hindi mapoproclaim. Ito po lamang ay pamamaraan ng ating procedures para wag ma-frustrate ang ends of justice. Bakit? Halimbawa po, hindi naman po pala talaga dapat ma-qualify o disqualify talaga ang grupo, mapapaupo pa and then papababain. Ito po ay nakakagulo sa sistema ng pamahalaan. Kung sakali naman po na talagang wala namang basehan, di madidismiss po ang petisyon, mareresolba ang kaso at tuluyan na po silang mapoproklama. Hindi naman po ibig sabihin na tuluyang sinarado na grupo po ng Duterte Youth. Ayun. At po doon sa isa, yung BH po. Okay, sige. Mamaya po yung BH kung ano po naman ang kaso nun. Basahin ko lang po itong statement ni Ginoong Cardema na kanya naman kinukumpirma just to get a reaction from COMELEC, bilang spokesperson. Attorney, sabi niya rito sinasabi ko sa inyo, COMELEC, at sa nagko-control sa COMELEC, kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC kung papaano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga desisyon, accreditation, and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Wala kaming pakialam dyan sa mga pamemera nyo sa gobyerno dahil hindi kami kasali dyan at busy kami sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno. Pero kapag kami na binoto ng milyon-milyong Pilipino ay tatarantaduhin ninyo, ikikwento namin lahat sa taong bayan ang mga kalokohan nyo sa gobyernong ito. Ano po ang masasabi ng COMELEC? Una po sa lahat, wala pong mga ganyan dapat na mga pahayag dahil ito po ay prosesong legal. At saka po yung ganyan po mga pagbabanta, kahit naman po may kasong legal, kung talagang may basehan, lalabas at lalabas po yan. Hindi naman kinakailangan dahil lang merong ganitong issue, saka ilalabas po yan. Ang sa amin lang po, meron tayong prosesong legal, merong nag-question. Sila man po ang lumagay sa ganitong pagkakataon, kailangan aksyonan din. Kaya questionin din naman po kami. Kung merong mga petisyon na nakabinbin at hindi inaaksyonan ng COMELEC, kailangan lang pong maresolba ang mga bagay na ito bago po ang proklamasyon. Yun naman po mga walang issue. Kita niyo naman po, pinroclaim namin. At hindi lang naman po ito sa party list groups. Meron din po mga local candidates, Sir Ted, na hindi na iproklama dahil may mga nakabinbin na mga issue at tulad nitong sa kaso ng Duterte. Okay, sige po. So klaro po naman niya. At least nakuha po namin agad-agad ang panig po ng COMELEC. Ito hong issue ng BH, ano po ito? Ay meron din pong kume-question po at may mga paglabag din po sa kanila. Medyo sensitibo lang po itong sa BH dahil hindi po ito issue na simpleng registration. Ngunit mga issue po ng paglabag po sa ating mga batas. Kaya po ako po'y makikiusap, Sir Ted, kung pwede wag po nating ma-discuss ito dahil hindi po ito simpleng issue ng registration, kundi parte po ng mga ebidensya na mukhang may mga nalabag po ang ating BH. Kaya meron din pong nagpetisyon dito sa kanila. Sandali lang, attorney. Ako po'y magpapasintabi. I hope you don't mind. Ito pong aking pagiging masyadong matanong. Attorney, ang sinasabi ng BH sa kanilang official statement, sila daw po ay hindi na proklama, sa hindi nila malamang kadahilanan, wala, etc. etc. So dito po sa sinasabi niyong maselan, hindi pa pwede pong ihayag sa publiko, parang hindi po namin maarok. No? Kasi ito po ay eleksyon, ito po ay party list organization na humihingi po, naghahangad na umupo sa Kongreso. Sila po ay gagamit sa pondo ng bayan, resources ng bayan, and then ang kanilang kaso ay parang secret, parang hindi namin masakyan. Bakit po hindi malahad ng COMELEC? Gaano ba kasensitibo na dapat itinatago sa publiko? Hindi naman po secret at hindi naman po sa tinatago sa publiko, Sir Ted. Ngunit maari po kasing mag-border doon sa mga election offense, mga ganyan po ang issue
na merong ebidensya na maari po hindi natin ma-discuss ngayon. Hindi po katulad nung sa Duterte Youth na matter of record po lahat eh. Issue ng registration, issue ng publication. Ito po ay maaring mauwi sa isang fact-finding investigation na maaring matuloy po sa pagsasampa ng mga kasong kriminal at election offense cases. Kung mapapansin niyo po, lahat po ng ganyan po na merong investigasyon na ongoing ay hindi po namin muna dinidiscuss. Kasi po merong mga ebidensya po, Sir Ted. Opo. Okay, so maaari sabihin po natin, safe to say, attorney, na in due time, in due time, you cannot say it forthwith, but in due time, maaari na po ninyong ilabas sa publiko itong mga facts ng kaso ng BH. Opo, Sir Ted. Lahat po ay isa sa publiko. Lahat naman po ay ilalabas po natin, Sir Ted. Okay. Gaano po, kasi doon sa Duterte Youth, parang lumalabas yung parang procedural requirement, no? Ang issue doon, no? Teknikalidad, kumbaga. Dito po sa kaso ng BH, ano ho ito? Kumbaga, may kaugnayan po ito sa paglabag sa Fair Elections Law Act. Yes, sir. Yes, Omnibus paano po particularly? Opo. Tama po, maari pong umauwi sa pagkaso ng paglabag sa Omnibus Election Code, pati na rin po sa Fair Elections Act. Yan po yung mga tinitignan natin ngayon. Medyo mabigat din po yung aligasyon dahil ito po ay maaring mauwi nga sa pagsasampa ng mga kaso ng paglabag na yan. Hindi po katulad dun sa Duterte Youth na jurisdictional po kasi ito. All are on record po, nakalagay na mula pa doon sa mga unang kaso, makikita po natin on public record na ang mga issue na yan. Okay, sige po. So, more or less gaano kaya katagal yung BH investigation po, and who will conduct the investigation po, attorney? Pareho rin po, ito po yung nasa pag-uutos po ng ating komisyon, dahil nga po itong mga bagay na to kailangan ma-resolve kagad. Yun naman po ang marching orders ng COMELEC. Wala naman pong ibang utos pa na katulad ng ina-allege sa amin. Ang sabi lang po dito, kailangan ma-resolve ba? Ano bang ebidensya? Ano bang hindi nasunod? Meron bang nalabag? Ganong kasimple lang po, at sa lalong madaling panahon kailangan matapos dahil naunawaan po natin na kailangan makumpleto ang komposisyon ng House of Representatives at sila po ay kabahagi nito. Again, inuulit po namin, hindi po nagsasara ng pinto ang COMELEC sa dalawang grupo. Ngunit kailangan lang pong resolbahin ang mga bagay na nakabinbin ngayon na hindi maaring pabayaan dahil alangan naman po nakaupo sila, may pending na issue. Kung sakali mariresolve, saka pa tayo magpapababa sa pwesto kung kinakailangan. Sa ngayon po, sa lalong madaling panahon, i-resolve na yan nang wala ng issue. Opo. Yes, sir. Amin pong lubos na nauunawaan na ngayon. So, Attorney Rex, salamat na marami. Very short notice po. Nakuha namin ang panig ng COMELEC at kami po nagagalak nga sa inyo pong pagpapangula. Salamat po, Attorney. Isang karangalan po, Sir Ted. Mabuhay at maraming salamat po. Thank you. Attorney John Rex Laudianco po ang spokesperson ng COMELEC. So short notice, siya po yung ating nakuha dito nga po sa napaka-importanting isyong pambayan na ito.